Magandang araw sa lahat. Kayo po ay nakikinig or nanonood dito po sa Pinoy Chess Podcast, ang kauna-unahang podcast sa buong Pilipinas. At ating pag-uusapan ho ay patungkol sa mga chess clubs o sabihin natin chess club. Meron tayong babanggitin na chess club na dapat natin tularan ang mga galawan nito, mga koys. Kaya halimbawa may mga pagnanasa kayong magtayo ng chess club, ito na po ang pagkakataon na gawin ninyong pattern. No, bumisita lang po kayo sa podcast ko at alamin ninyo, tingnan ninyo ang mga bagay na nakapaloob o na-discuss natin dito sa Pinoy Chess Podcast, ang patungkol sa chess club. At marami naman po talaga mga chess players sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa iba't ibang panig sa buong mundo na kung saan nagbabalak na magtayo ng chess club. At kapag ito ay nakatayo na, mga koys, paano naman ito patatagin? Paano naman ito pakikilusin? Paano naman ito maging active? At hindi ito tutulog-tulog. Dahil ang pagtatayo ng chess club, hindi lang po o kahit na anong organization, kahit anong company, pag tayo ay magtatayo, ay sa umpisa talaga, hindi madali magtayo ng kahit anong organization. Maski company, maski ano pa yan, basta magtatayo. Sa umpisa ho ay mahirap ho umpisahan kumbaga sa pagtatayo ng chess club. At halimbawa naman kayo talaga ay interesadong magtayo ng chess club, ito yung mga bagay na dapat nating malaman, dapat nating magawa. Kung ano ang mga hakbangin, ano-anong mga aksyon ang dapat gawin. Hindi lang po kasi nagtatapos sa pagtatayo. Halimbawa, chess clubs ang ating gustong talakayin, hindi lang ho natatapos na ito ay maitayo ay tapos tayo. At pagkatapos na maitayo ay isang chess club ay tutulog-tulog na ng maraming mga taon, dahil po mayroong mga chess clubs na matagal na umiiral ay talaga namang nasabi lang chess club pero hindi naman sumusulong. Kaya mga boys, ito po ang tatandaan natin na halimbawa kung gusto nyo magtayo, no, kailangan gawin natin ang mga bagay na ito. Kaya halimbawa kung talagang sa inyong lugar talagang maraming chess players, kailangan pag nagtayo tayo, mga koys, pero bago tayo pumalaot sa maraming mga sulok-sulok paano natin mahihimay? Tandaan po natin, no, ang pagtatayo ng chess club o sasabihin natin na mayroon na halimbawa mga tao o chess players at nagkaroon na ng grupo, no, nag-uumpisa na sila magkaroon ng mini tournament, may mga sponsors, may mga prizes, masasabi na po talaga na chess club. Pero mga boys, wag ho tayong makakalimot, anumang mga organization yan, kahit ano po ang ating itatayo, wag ho nating kalimutan na kailangan ma-recognize ito ng authority, no? Kailangan malaman ito ng gobyerno. May halimbawa sa atin, kahit papaano ay ma-recognize ng barangay, ano? Kasi hindi ibig sabihin, andyan na nga po, umiiral na nga, masasabi natin chess club. Pero kailangan pa rin natin, mga kuya, na ito ay ma-convert sa papel, mailetra natin, mga boys, ma-convert sa dokumento. Paano po yun? Gaya ng sinasabi ko, dapat ito ay ma-recognize halimbawa ng barangay. Baka mamaya may mga requirements, may mga compliance, na kailangan nating masunod para sa ganun ng ating organization ay makilala at maging legit. Hindi ho magiging legit ang isang organization, no, kung ito ay hindi mo na iletra, hindi mo na isulat sa papel at isubmit sa mga kinauukulan o sa mga authorities. Yan ho ang mga bagay na dapat natin malaman. So hindi ibig sabihin nagkaroon na kayo ng grupo, nagkaroon na kayo ng may mga follower na kayo, may chess community na kayo, pero hindi nyo na isulat sa papel, hindi naging dokumento para ma-recognize ng authority. Halimbawa sa ating bansa, kailangan kahit papaano, kung kailangan ipa-recognize sa barangay, gawin po natin, mga koys. At kung kailangan ipa-recognize, syempre,
sa City Hall o sa local government unit, pa-recognize po natin mga koys. At ganun din lalo't higit sa national o sabihin na natin direkta na National Chess Federation of the Philippines, ipa-affiliate po natin ito. Ano? Yan yung mga bagay na sinasabi ko. Pag nag-uumpisa ho tayo ng pagtatag ng chess clubs, kailangan ho natin magawa ang mga bagay na ito. Hindi ho uubra na hindi natin ma-convert o hindi natin maisulat sa papel o sa isang dokumento ang ating chess club. Kaya mga quiz, kailangan natin dyan ng isang pangulo na mag-aasikaso, magtatayo. Gaya ng itong sinasabi ko sa chess club, iyan ay merong founding president na itong aking babanggitin na chess club, ito ay merong founding president. At ito, tandaan po natin, sa pag-uumpisa, kahit sa negosyo, pag gusto natin magtayo ng negosyo, mag-asikaso tayo, kailangan po natin ng oras, sapat na panahon, para ibigay natin sa pag-uumpisa ng pagtatayo ng isang chess club. Kailangan ho natin ng oras. Hindi po pwede ho na hindi natin bibigyan ng oras, lalo na halimbawa gustong-gusto niya na magtayo ng chess club. Mag-set ho kayo ng inyong target. Mag-set ho kayo ng inyong goal. Halimbawa, within 2 months, halimbawa lang ito. Within 2 months, dapat maitayo ko na ang chess club. Within 3 months, o sabihin natin 5 months. Basta kailangan may target ho tayo. Meron tayong tiniting ng schedule nang sa gano'n ng ating sarili. Kung halimbawa ikaw ay founding president, mangyari na meron kang gustong habulin. Kahit papaano, meron kang gustong targetin, magkakaroon ka ng direction. Hindi ho kasi maganda na wala kang direction. Basta open siya, Open. Ibig sabihin open, wala kang schedule na tinatarget para umpisahan ang chess club. Okay? So, kailangan nun natin mga koys na magkaroon tayo ng target kung gaano katagal ang pagtatayo o kailangan maitayo na ang isang chess club. Gaya ng sinasabi ko, kailangan nun natin ng sapat na panahon, sapat na oras. Kung ang inyong leader o inyong pangulo ay hindi o walang sapat na panahon dahil sa maraming mga kadahilanan, mabibigo tayo. Hindi agad-agad na maitatayo ang chess club. Pero kung kayo po o ang inyong grupo ay may burning desire, gaya ng isang founding president na ito ng Imus City Chess Club, ayan, nabanggit ko na dapat natin tularan ang chess club na ito mula sa pagtatayo. At ang kanyang founding president walang iba kundi si Rolly Agarao, isang coach at isang degree holder din po siya. At isa din po siyang retire. Yun ho ang magandang timing mga koys. Si founding president Rolly Agarao ay retired po siya, kaya nagkaroon talaga siya ng sapat na oras, panahon. Kaya yun po ang mga galawang ginawa, Yun yung mga pagkilos na ginawa ng founding president ng Imus City Chess Club, na sa umpisa talagang tinutukan niya ang kanyang mga balak po ay sinulat niya sa papel at naging dokumento ito. Binigyan niya ng sapat na panahon, nagkaroon siya ng target para ma-achieve niya ang pagtatayo ng chess club. Ganun po ang nangyari dyan. Ngayon mga koys, kung halimbawa ay nakatayo na ang isang chess club, natatapos na ba? Natatapos na ba doon na naitayo na-recognize na ng authority dito kasi sa ating bansa o sa lugar ng founding president Rolly Agarao, ay pinarecognize niya sa barangay, pinarecognize niya sa local government unit o sa City Hall ng Imus. At ganoon din, naka-affiliate din po siya sa National Chess Federation of the Philippines. Mga bagay na dapat nating magawa nang sa gayon maging legit po tayo, maging legal ang inyong chess club. Kailangan hong magawa yan. Bakit? Kasi po, doon sa mga gustong sasapi sa chess club, kampante po sila. Kasi nga po, legit siya, recognize siya ng City Hall. Ganun po yung mga bagay na yan na makakapagdagdag sa ating credibility ng isang chess club
na ang mga sasapi ay magiging komportable, kampante na ito ay nakatala pala ito sa authority. No, recognize pala ito ng city government, pati ng barangay at ng National Chess Federation of the Philippines. Yan. Yan yung mga sa pag-uumpisa. Ano po mga kois, yan ang dapat nating magawa. Mapansin natin yung mga galawan at magkakaroon tayo ngayon ng pattern. Kung halimbawa meron dais sa inyo magtayo ng chess club, meron na kayong pattern. May format na po kayo kung paano uumpisahan. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-play nyo uli itong aking Pinoy Chess Podcast, ang kauna-unahang chess podcast sa buong Pilipinas. Ayun po, magpapatuloy po tayo. Di kung nakatayo na ang chess club nyo mga kois, no po, tapos na ba ho tayo? Hindi pa, gaya ng sinasabi ko sa inyo kanina. Halimbawa na umpisahan nyo ng chess club, marami po kasing mga ganun na pagkatapos umpisahan, nawawala na, hindi na active yung kanyang chess club. Kung magsasabi sa wikang Pilipino, ito ay naging ningas kugon. Nako, alam niyo mga kois, itong Imo City Chess Club, bata pa ito, kumbaga fresh na fresh. 1 taon pa lang po siya mahigit, itong Imo City Chess Club. Nang dahil lang po sa pangunguna o pagiging agresibo ng founding president nila na si Rolly Agaraw. Nakita po ang Imo City Chess Club na sa kanyang kabataan, kapapanganak pa lang po, 1 taon pa lang po mga kois, ang kanyang mga accomplishment, no, ang kanyang mga nagawa ay talaga naman nagdulot ng ingay. Ayan, matunog ang kanyang pangalan dito po sa Cavite. Gaya na sinasabi ko, ay itong Imo City Chess Club, no, naging matunog po siya. So ano ang gusto nating makita mga kois? Ang dapat nating makita dito, pagkatapos po natin na maitatag ang isang chess club, kailangan natin maging active at magpatuloy, maging progresibo ang inyong chess club. Hindi tutulog-tulog dapat, no? Hindi dapat idle mga kois. Tandaan po natin 'yan. So ang mga bagay na ito dapat nating magawa para patuloy ang pagsulong ng inyong chess club. Lagyan ho natin ng mga programa. Nakakatuwa dahil ang Imo City Chess Club, no, ito ho ay nagkaroon ng partnership ng SM Center. Just imagine po, maliit o sa maikling panahon naging successful ang ating ang founding president ng Imo City Chess Club na maging partner ni SM Center. Di ba? Kilala nyo naman si SM. Hindi basta-basta ang company yan, pero sa pangunguna ng founding president, nagkaroon sila ng partnership at binigyan po ng SM ng sabihin nating slot, no? Binigyan ng SM Center ang Imo City Chess Club ng slot para kung saan ang mga chess players, parents, at mga professionals na kung saan kasapi sa Imo City Chess Club ay magkaroon ng isang decent, comfortable place na kung saan maglalaro ang mga chess players. So binigyan sila ng SM Center ng Monday at Tuesday, every Mondays, every Tuesdays po mga kois, 1 PM to 9 PM ay mayroong slot ang Imo City Chess Club. So nakikita nyo na po kung anong mga galawan. Kailangan po natin bigyan ng komportableng venue, dissenting lugar para sa ating mga chess community, para sa ating chess players. Kung kayo sa lugar po ninyo may mga mall kayo at alam nyo naman, halimbawa nagkataon na si SM din ang mall na nasa lugar ninyo, hindi ho malayo na kayo po ay mabigyan din ng magandang venue. Yan ang mga galawan ng founding president, no? Binigyan niya muna talaga ng sapat na panahon na isang venue. Napaka-importante ho na magkaroon ng venue ang isang chess community. Kaya every Tuesdays, Mondays nagkikita-kita, no? Nagkakaroon sila, sabihin natin na play
learn, no? Play, learn, and enjoy. Ayan. Kaya malaking bagay ho ang venue sa isang chess community, mga kois. Kaya ang pagpapatuloy ng chess club hindi ho natatapos sa maitayo na tapos na. So kailangan natin una diyan ay ang venue. At ganun din po sa pagpapatuloy ng pagtatatayo. Kailangan po natin mga kois na magkaroon ng iba't ibang programa na hindi magsasawa ang chess players. Ano po? Isang programa na kung saan ikaw halimbawa ay presidente ka ng chess club ninyo, mga kois, kailangan makapag-isip kayo ng mga programa na tatangkilikin ng mga chess players ng chess community. Iba-iba na kung saan hindi magsasawa ang mga chess players. At wag nating kakalimutan mga kois, dapat i-involve natin ang kabataan, ang mga magulang, mga senior. Ganun ho ang ginawa sa Imo City Chess Club ng kanilang founding president. Talaga namang napakaganda ng kanyang ginawa dahil in-involve niya po lahat, no? Mula sa bata hanggang sa mga magulang, sa mga professionals, hanggang sa mga senior, no? Meron silang individual tournament, meron silang tatluhan actually, sa Imo City Chess Club na uso ho, no, ang mga tatluhan. Last year meron silang Battle of Champions. Inumpisahan po yan ng pagpasok ng June. Battle of the Champions. So every week nagpapa-tournament ang founding president. Siya mismo ang tumututok kasi nga may oras na po siyang sapat para kahit papaano ay i-lead niya, pangunahan niya ang chess tournament every week. Kung sino man po ang mag-champion every week, iyon po ay candidate para sa Battle of the Champion na kung saan ito po ay ginanap noong November 30, 2024. Yun ho ang grand finals at ang nag-champion dyan ay hindi ko na matandaan. Pero ang team ni founding president ay second place. So ano ang gusto nating makita muli mga kois, no? Dapat meron kayong solid na program na kung saan hindi magsasawa. Iba-ibang putahe. Solid ang inyong programa. Iba-ibang putahe para tangkilikit at hindi magsawa ang mga chess players o ang chess community. So nagkaroon sila ng tatluhan na tournament, no? Ilang buwan 'yon. At sumapit sila sa grand finals. At meron din naman sila mga kois, meron silang blitz, meron din silang rapid. Iba-iba talagang programa ang ginawa ng founding president ng Imo City Chess Club. Nakita nyo na mga kois, no? Nakita nyo na, if you are looking or if you see if you want to have a program at makita ninyo yung bigger picture, so talagang kailangan i-involve natin ang mga bata, ang mga magulang, ang mga senior. Hindi dapat natin binabaliwala. At kung pwede nga lang magkaroon din yung mga PWD, yung may mga kapansanan ay ma-involve din sa paglalaro ng chess. Yan po mga kois ang dapat nating magawa. Meron din sila at lately lang yung standard, no? Classical chess. Meron ho ang Imo City Chess Club, no? Kompleto recados po sila mga kois. May blitz, may rapid, no? At may classical. Meron silang 60 minutes plus 30 seconds sa kanilang classical game. At yan ho ay napakaganda ng impact sa mga chess players kasi ho dito sa Pilipinas, ang culture po sa Pilipinas, blitz at rapid. Kaya magandang igawing habit o parte ng program ay magkaroon ng classical chess sa isang chess club. Yan ang mga bagay mga kois na dapat nating magawa. Kung tayo ay magtatayo ng chess club, sa umpisa, na itayo na, ay kailangan may marami tayong mga programang nakahanda nang sa ganon tangkilikin ng chess community, no? At hindi sila magsasawa sumuporta. At napakaganda nung ginawa last year, yung Battle of the Champions mga kois.
ang ganda ng ginawa. Bakit kamo? Nagkaroon sila ng ambagan. Para po sa pagkain, para po sa inumin, para po sa merienda during the final, no? Final ng Battle of the Champion. Nag-ambagan at nakita ng Imo City Chess Club ang suporta ng lahat ng mga kasapi, no? Mula sa mga bata, sa mga magulang, at ganun din higit ang SM Center. At yung ating mga senior nga, binigyan niya ng regalo ng SM Center mismo, mga kois. Kasi nakita nila na talaga namang gumagalaw, kumikilos, at patuloy umuunlad, patuloy na sumusulong ang Imo City Chess Club. At maraming salamat sa mga unang-una sa founding president, at ganun din naman po ang kanyang mga opisyales na tumutulong din sa ating founding president, no? At sa mga magulang din, gaya ng nasabi ko paulit-ulit, kailangan lahat ho ng ages, no, mga bata, magulang, mga senior, i-involve po natin. At abangan po ninyo mga kois, isama nyo rin po ang freestyle chess. Napakaganda ng freestyle chess para sa middle game at sa end game. Kakaiba din po ang freestyle chess. At alam ko ang Imo City Hall yung Imo City Chess Club magkakaroon ho ng freestyle. At yan po ay bukod tangi, magiging regular siguro yan. Sabi ng founding president, kung magkakaroon ng regular na slot ang freestyle, mangyari. Ang Imo City Chess Club, ang kauna-unang chess club na very supportive sa freestyle. So nakikita nyo na po, iba't ibang putahe din yung kanilang palaro sa Imo City Chess Club. Yan ang magiging, yan po ang dapat dating tularan mga kois. Ang chess club ng Imo City Chess Club sa pangunguna po ng bukod tangi, the founding president na si Coach Rolly Agarao. Yan po mga kois ang ating mga natalakay. Sana wala ho tayong nakalimutan, nakaligtaan. Huwag ho kayong magsawa at sana isubscribe nyo na po yan. Libre po yan. Isubscribe nyo po ang aking Pinoy Chess Podcast. Like nyo rin po at i-hit ninyo ang notification bell para po sa mga darating na podcast about chess ay mauna kayong makapanood ng video or mauna kayong makapakinig. Maraming salamat at magandang araw sa lahat. Sa inyo sa inyo po ang aking wish na sana nasa maganda kayong kalagayan. Maraming salamat at ingat po kayo.